Mga kaibigan, sa mga samandaling ito, nagkaroon na tayo ng pagkakataon para makausap po naman ang mga mahal na magulang ho ni Julie Vega. At meron na tayo mga ilang katanungan po na siguro ho masasagot naman nila ano po. So, sa inyong kaalaman, ang mamit daddy ho ni Julie, Mr. and Mrs. Postigo. Dad, Mami, well, sa aking so sa ating pag-uusap, siyempre nais ko pa rin iparating ang sa ngalan ng GMA7, 10 ng aking mga palatuntunan dito, ang aming taus-pusong pakikiramay pa rin sa mga nangyari kay Julie, no? Ngayon, sasamantalayin ko na rin ang pagkakataon ito sapagkat itong araw na ito sa ating pagtatangal ng GMA Super Show ay pinili namin ang araw na ito na special tribute para kay Julie, lalo tigit nga malapit na ang kanyang karawan at ito sa 21. So siguro naman kahit paano makakabati rin kayo muna sa ating mga tagapanood. Mami? Magandang tanghali sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa inyo, lalong-lalo na unang-una sa mag-asawang Imelda Papin at Hong Carion na unang-unang dumulog sa amin nung kamatayan ni Julie, kay Fernando Po Jr., sa mag-asawang Randy Rufino at si June, at sa lahat-lahat ng taong nakikiramay sa amin, pati si Mother Lily. At dito rin sa mga tauhan ng GMA7. Daddy? Baka gusto niyo muna kung iparating din ang inyong pagbati muna sa ating mga televiewers. Nagpapasalamat ako dahil sa dami-dami ng tao, kahit na nagkakasakitan na yung mga fans nila, nagpupumilit pa rin pumasok. Kaya nga kuminsan ay naaawa ako sa kanila, nakikiusap ako sa kanila na maging maayos ang pagpasok nila, parang hindi sila masaktan at maayos ang makita nila si Julie noon sa Mount Carmel. Ngayon, Dad, alam kong bago dumating ito sa mga pangyayaring ito, no, kay Julie, maring meron pa mga sandali na nakapag-uusap kayo, lalo tigit nga na may mga plano rin si Julie kahit pa paano bago sumapit ang kanyang birthday o sa kanyang birthday mismo, no? At ilang araw na lamang, 21 na. Ano ang mga binabalak niya sana noon, Dad? Magkaroon lang kami simple dahil ang gusto ni Julie, ang birthday niya simple lang dito sa bahay for the first time, sabi niya, dahil lagi na lang yung grande, gano'n. At sabi niya, total daddy, tatlo lang naman kukumbidahin ko, yung Lord of Pardon, yung Santo Niño at saka yung Virgin Mary. At meron din ako nadinig yata, Mami, na pati yung isusuot niya yata, no? Meron siyang ni-request. Yun ho, hindi niya sa akin sinabi. Nasabi niya sa yaya niya nung nakaratay niya siya, nasa kama na siya. Sabi niya, nagbibiroan daw sila ni Flor. Ate Flor, pag ako mamamatay, huwag mong kalimutan padalhan ako ng 2 unan. Yung aking pabango, yung favorite shoes ko, yung damit ko, nagsinuot ko nung last birthday ko na pink o hindi, kahit puti. Yung suit niyang birthday na damit na pink, yun natin yung ginamit niya sa show ko nung last year, no? Yun ang hinihiling niya. Yan ang hinihiling niya. Pero nung makita namin, dahil na-tracheotomy siya, may butas dito, may naka-band-aid. Ang ginawa namin, puti na lang dahil hiling din naman niya ang puti. Pero sinama rin yun sa sinama din namin yung hiling niyang damit na pink. Tsaka yung kanyang mga pabango, yung lipstick na favorite niya, tsaka salamin, hairbrush. Ngayon, gagawin niyo pa rin itong birthday niyang ito kahit pa paano meron pa tayong... Kahit pa paano, Kuya James, dahil yun ang hiling niya sa akin, sabi niya, classmates lang daw niya, close friends, and most of all daw, 3 bisita lang daw niya yung Lord of Pardon, Virgin Mary at saka Santo Niño. Ano nga huling pelikula na gawa ni Julie, Dad? Yung Lovingly the movie.
At natatandaan mo pa siguro dahil yung mga natanggap niyang award, ano? Especially sa PAMAS, 3 yata nakuha niya, no? Dalawa. Yung dalawa. isa, when she was nominated sa Mortal. Mortal. But she got a small trophy. Mhm. Sining yung mulak noon ang nanalo. Mhm. Who got also a small trophy and a big trophy. Ayun sa PAMAS, ano yung napanalunan yung pelikula? Ang una noon yung mga mata ni Angelita. Sumunod yung Totoy Bato. 1969 siguro na ano. 79 yung sa Kapit Blatas. Yung sa Manila Film Festival naman yun. With Chiquito. Yung pala, ang ninong pala ni Judy, si Rani Po Jr. talaga. Si Hel Balaguer, Mr. Ray Benedicto, yung PIC malaki rin. Hindi, malaki na siya nung kinumpilan siya. 12 years old. 12 years, exactly. Nakumpil lang yun. Mm-hmm. Ngayon, nakatapos din si Julie ng pag-aaral niya. Katapos niya ang high school niya, nakapag-graduate siya, she had attended her graduation. As a matter of fact, we, Mr. and Mrs. Rufino, the grand total covered her graduation rights. We have the souvenir of that. Ngayon, Dad, Mami, ano, ibig ko rin malaman, doon sa edad ni Julie na 16 years old, no? Almost 17, ano? Meron ba kayo napansin, siyempre sa edad na ganyan, lalo na si teenager, ano? Meron na ba yung somebody special sa kanya na, alam niyo na, sa dala ng mga kabataan ngayon, ano? Merong mga medyo tipong gustong manligaw, mga ganyan. O meron siyang crush man lamang sa isang kaedad niya, ganyan. Kuya James, marami. Pero siya, minsan lang, pagkatapos nawala rin. Ngayon, kung manliligaw, mayroon din nanliligaw sa kanya. Pero according to her, I'm not any hurry, sabi niya. I'm waiting for the right time. Wala naman sabi niya mangyayari eh. Alam ko, mga papi-papi love lang yan, sabi niya. Gusto ko lang friends, sabi niya gano'n. Pero hindi niyo naman siya hinihigit. No, I did not. Hindi. I'm not. Dad, That is it. Usually I'm being mistaken as the one restricting my daughter. But actually, wala yun eh. I am open to her and she's open to me. And kung meron man, immediately, pag she says something that there is an interest, she turn it down. Immediately, blankado na yun. at siyempre the only girl si Julia, no? Usually she says, oh, magdadaan ka muna sa daddy ko at sa mga kapatid ko, puro lalaki yun. Yun nga eh. Siya lang. Bago ka makarating sa akin, hubad ka na. Yan ang always ano niya. Well, meron pa ba siyang mga plano sana, Dad? Kung sakasakali? Marami kuya. James, alam mo, maski nung nakaratay na siya, sinasabi niya sa akin, Mami, sabi niya gano'n, marami daw kaming lakad ni Kuya Bong, sabi niya. Sabi ko, kanya magpalakas ka. Pero sabi niya gano'n, maybe it will take time, sabi ko nga sa kanya. After that, huwag ka muna mag-aral kasi maski nasa hospital na siya. Sabi niya, Mami, tawagan mo ang UST kung pumasaba ako kasi pumasya ng examen. Sabi ko, 87 nga raw ang grade mo. Pero hindi para kasi yung nag-check ng papers mo, sinabi na, pero hindi pa nga raw nakalagay lahat-lahat kasi alphabetical, sabi ko sa kanya. Kaya sabi ko, darling, if I were you stop schooling this semester. You enjoy your vacation. Anyway, college ka na. Kasi sabi niya, mahirap tumigil kasi pag tumigil ka, parang papamarin ka ng bumalik. Sabi niya, sabi ko, kumuha ka lang, hindi ka na mag-full load. Sabi ko sa kanya, gustong-gusto pa rin niya. May napansin ako dito sa isang larawan na ipinakita niya sa akin, which na, sabi nga ni Dad, ngayon lang niya talagang inilabas itong larawan na ito, itong parang family picture nyo, no? Na parang, ewan kung nasadya o kung paano, na ang magkatapat si Julie at saka si Jeffrey, no? Na which na silang parehong wala na ngayon, ano? Sino ba talaga ba ang malapit talaga kay Julie si Jeffrey? She's close to everybody, to all her brothers. But Jeffrey is the most. Dahil yan ang gumagawa ng kanyang mga typing, yung sa school niya, siya ang una-una niyang nilalapitan. Silang dalaw vibes na vibes. So there's nothing wrong with the whole family. Sila sila. Nagmamahalan naman sila lahat eh. Sa palagay ko naman, yun nga, na itong larawan na ito, mga kaibigan, ang aming yan, hindi tukoy, na i-frame dahil ayaw ko sanang ipa-frame kasi nalulungkot ako dahil sa pagkawala ng aking pangalawa, So, Jeffrey. Jeffrey ito, at yun nga sila magkatapat ni Julia, no?
Well, ngayon I'm sure and we are sure na sila nagkita na at sabi nga mas mahigit pa silang maligaya siguro ngayon kaysa atin na narito na iwan sa lupa, no? Nangangapa pa lang tayo ngayon. Yun nga. Well, Dad, dahil nga sa itong araw na ito, ang ating pagkatangalay, iniukol natin kay Julie, no? And I'm sure na pati ang kanyang kailingan, yung launching ng kanyang first album under Emerald, dito rin ang niling niya na gawin ang launching at ako'y nagpapasalamat naman kay Maring Imelda at kay Paring Bong na itong araw din na ito ay magaganap ng lahat ng yan. Ano ho? So again, kami palagay ko sa nakita natin sa reaksyon ng mga fans na hindi lamang sa inyong pamilya kundi sa lahat-lahat na talagang ang pagmamahal natin kay Julie ay talagang napakainit, napakatindi at hindi natin na-expect na talagang mangyayari ito sa kanya, no? Ganun pa man, sabi nga una-una lamang at yung lamang tanging na sa itasa nakakaalam kung kailan tayo talaga, no? So, Mami, Daddy, ako'y nagpapasalamat sa inyo at siguro meron pa kayong gustong iparating pa rin sa mga nagmamahal kay Julie. Mami, kayo muna mauna. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nagmamahal kay Julie. Yung tinitiis nila lahat ng hirap sa pagpasok dito sa kanyang sa Mount Carmel. Yung mga fans niya na kung saan saan ang gagaling, pinilit nilang makarating para makita lamang ang kanyang huling araw. Lalong-lalo na doon sa mga tumutulong din sa amin, lahat ng mga channel, lahat ng mga television, media, radio reporters na pumunta sa amin at nag-condole. Lahat-lahat sila. Maraming pong salamat. Thank you, Mami. And Dad? Ganon din, magpasalamat din sa mga nakiramay at nagpadala ng tulong. Ngayon, meron lang ako tatanong sa inyo. Dito sa mga naiwan na magkakapatid, kung sakasakaling merong mahilig din dyan sa showbiz, paano? Bibigyan din natin ng pagkakataon. Well, all my boys are of legal age na. So, it's up to them. I don't know whether they feel like joining the showbiz. That's up to them. Anyway, my third boy, James, is a professional. The other one, this October, will become a geodetic engineer. My other, Joseph, is regular second year dentistry. And my other boy will be second year nautical. So that's up to them if they will quit schooling or maybe school at the same time showbiz. That's up to them. I hope they will have a chance. Palagay ko naman, dahil puro naman mga gwapito itong mga anak nyo, talagang nagmana sa inyong dalawa. Mga kaibigan, ating nakapiling ho ang Mami at Daddy ho ni Julie na ako yung nagpapasalamat at binigyan nila ang pagkakataon ito. Hindi pa ho tayo tapos sapagkat marami pa kayo makikita sa ating pagkatang ito ang ating special tribute na ito para kay Julie Vega. Bilang isang bugtong at bunsong kapatid na babae, masakit din sa kanyang naiwang mga kapatid ang kanyang pagyao. May mga bagay at pangyayaring namagitan kay Julie at sa kanyang mga kapatid na hindi malilimot ng mga ito. Kaibigan, this time narito po naman ang mga bagets ng kapatid ho ni Julie Vega. Apat pa ho itong naririto at siyempre una sa lahat si Jimmy na nais may pakilala sa inyo. Jimmy, pang ilang ka sa magkakapatid? Ako ang panganay. Ikaw ang panganay, no? At ilang taon ka na, Jimmy? Pwede ba natin sabihin? 26. 26. Hindi ba ikaw, Jimmy, ang madalas sumasama sa GMA7 pag nagtitaping si Julie ng Annalisa? Oo, dati. Dati. Bakit nung nahinto ka ba sa pagsama-sama? Hindi kasi nagtrabaho ko pagkatapos meron na siyang yaya tapos dalawa na yung sumasama sa kanya. Hindi na ako sumama.
at pinagpatuloy mo ang pag-aaral mo, no? Oo. Mhm. At ito naman nandito sa ating kanan, mga kaibigan, ay si Joseph. Joseph? Good afternoon po. Pangilang ka sa magkakapatid? Pangapat po. Pangapat. At kung di ako nagkakamali, ito yata yung aso ni Julie, Yes, Chichi. si Chichi. Mukha yata malungkot din siya, no? Nag-aaral ka pa rin na Joseph? Yes. Anong kinukuha mo naman? Technical dentistry ho. Sa sentro. O hindi kapareho ka rin pala ni Jeffrey, di ba? Yeah. Dentistry din. Mhm. At ito naman nandito sa kaliwa natin, mga kaibigan, ay si Jerry. Jerry, Good afternoon. pangilang ka naman sa magkakapatid? Panglima ho ako. Pang lima. Pero ikaw, bihirang-bihira kung makita yatang kasama ni Julie, no? Minsan kasama ako sa shooting, sa taping, gano'n. May hilig ka rin ba sa pag-aartista? Wala ho. Wala. Ano ang pinag-aaralan mo sa kasalukuyan? Nautical. Nautical. Very naughty ka ba? Hindi naman. At ang panghuli ho, mga kaibigan, ay si Jonathan. Jonathan? Good afternoon ho. Pangilang ka, Jonathan? Pangatlo po. Pangatlo. Ilang taon ka naman? 23 po. Ano naman ang tinatapos mo? Geodetic engineering po. Talagang matatalino yata itong magkakapatid na ito, mga kaibigan. Lahat sila mayroong mga ambisyon talaga sa buhay. Ano ho, ha? Paano yan? Medyo dalawa na kulang sa inyo, no? At lalo pa nga itong si Julie lang ang the only rose sa inyong magkakapatid. Sino naman sa inyo kaya ang nagpaplano na unang mag-aasawa? Meron ba? Sino sa palagay mo, Jonathan? Wala ho. Wala mag-aasawa sa inyo? Depende ho na lang. Pero tingin ko wala. Ikaw, Jerry? Pag-aasawa, madaling gawin yun eh. Pero matagal muna bago gawin. Ayun, kung sa bagay, dahil sa, kaya ko lang nababanggit naman yan, ano, dahil sa wala ngang babae dito sa inyo, maring gusto rin ng mami at daddy nyo na magkaroon ng apo para merong babae, di ba? Baka sakali. Ikaw, Jimmy, wala ka bang balak na mag-asawa kagad? Wala ko yung Jeff. Wala. Lalo na siguro si Joseph, wala pa. Wala. Ito na lamang si Chichi. May asawa na ba ito? Wala pa. Wala pa rin, ano? May puro single pala itong nandito. In touch. Ngayon, pag-usapan natin ang yung maganda tungkol kay Julie, lalo na sa'yo, Jimmy. Ano ang hindi mo makakalimutan kay Julie? Hindi ko makakalimutan sa kanya yung pagka wala siya magawa, tinatawag niya ako doon sa kwarto niya pagkatapos ko ano pinapagawa niya sa akin. Tapos minsan pag kaya niya bumaba, gusto niya kakargahin mo pa siya pababa, ganon. Kaya papakarga siya paakyat. Parang lambing niya sa'yo. Oo, ganon. At ikaw naman, Joseph. Ganun din, mahilig niya magpapa-piggyback sa likod mo. Kunwari pagdating nila, hindi ang bababa ng sasakyan hanggang hindi mo siya kakargahin hanggang doon sa kwarto niya. Masyado siya malambing mapaglaro. Mahilig pag nag-start kayo maglaro, wala nang tigil yan. Talagang hinahanap-hanap niya rin yung, siyempre, magkakapatid, ano? Ganyan, dahil siya naman pagkagaling siyempre sa shooting, medyo pagod, ano? Pero hindi niya nakakalimutan yung samahan ng magkakapatid. Apo. At si Jerry, anong hindi mo makakalimutan kay Julie? Hindi ko makakalimutan sa kanya yung mga personal problems na sinasabi rin niya sa akin. Nung umpisal ba siya sa'yo? Anong pwede ba natin sabihin kung anong hindi pwede. Kayo lang nakakaalam. Lalo na pagka paminsan meron silang alitan ng mga classmates niya, ganun tatanong sa akin kung anong solution. Kaya ako bali nag-a-advise sa kanya ng lahat. Meron bang mga pagkakataon din na mga fans niya dumarating dito at nagkakataon wala si Julie, ikaw ba yung maharap naman? Minsan ganun ginagawa ko. Ini-entertain mo sila? Oo, pag walang tao rito sa bahay, ako na lang ang ni-entertain sa kanila hanggang dumating. Ano mami-miss mo ngayon kay Julie kung sakasakali? Yung kurot niya, tsaka siya mismo siya. And of course, si Jonathan, anong hindi mo makakalimutan kay Julie? Yung mga late nights niyang magpapahabol ng mga pagagawa niya sa school, mga assignments niya. Minsan, darating siya, galing taping, meron pa pala siyang hindi naintindihan, ihahabol niya sa akin. Late din ako matulog, pareho kami. Akong gumagawa. Minsan nagpapatype niya. Ngayon itong tanong ko, medyo, siyempre, dahil nga sa nangyari, nagkaroon ba ng pagkakataon na dumating sa inyo na na-feel nyo na mawawala si Julie sa inyo? Ganon? Something like that?
Na-feel nyo ba? Naramdaman nyo ba? Ikaw, Jimmy. Parang Because si Jimmy wala. noong una wala. Wala talaga. Wala na. First time na nagkasakit siya. Tapos gumaling siya. Yung second na na-confine siya, wala din. Pero nung last days niya, nung magkasama kami, since nung Friday, May 2 yata yun. Parang may feeling ako na negative na, hindi na maganda. Pero ganun pa rin, still trust in the Lord na baka gumaling siya. Pero yun nga, and the time came na talagang kinuha na siya, wala na ako magagawa. Ikaw, Joseph, meron bang nagparamdam ba na ganito kaaga mawawala sa inyo si Julie? No, there was never time. Kasi may sakit nga siya, may sakit siya, pero hindi ko alam na aabot sa ganun. Saka palagi naman kami nagdadasal, even nunubina pa kami sa Quiapo. Every time palagi kami nagdadasal. So ako tiwala ako talaga na makakasakit siya pero gagaling talaga siya. And about you, Cherry? Sa akin, wala talaga. Kasi nung nangyari nga, wala rin ako rito sa bahay dahil nandoon ako sa probinsya. Kaya nung sumakay na lang ako ng bus, tsaka ako na lang nalaman na wala na siya nung nakita ako sa dyaryo. Ibig mo sabihin sa diary mo lang nabalitaan na namatay kay Julie? Nasa Zambales kasi ako, sinasettle ko yung uuwian niya dahil gusto niya magbakasyon doon. Ngayon, nung pauwi na ako, Para sabihin sa kanya na ayos yung pagbabakasyon niya doon. wala na. Nung nalaman ko na lang doon nga sa bus. At sa iyo naman, Jonathan. Hindi ko ma-explain pero parang meron na ako nararamdaman. Kaya lang hindi ko maintindihan pa. Well, natanong ko lang yun dahil sa, siyempre nga, kung minsan may mga pangyayaring ganyan, parang nagpapahiwatig. Well, anyway, ako'y nagpapasalamat din sa inyong kakapatid at binigyan niyo itong pagkakataon na ito, no? At gaya rin ang sinasabi ko sa TV na si Julie naririto pa. Hindi tayo iniiwanan. Alam kong siya'y lalo na bilang sa showbiz, mananatili siyang buhay para sa ating lahat. Okay? Thank you very much. Mga kaibigan, ang magkakapatid na masasabi ko nga na maaaring kung magkakahilig ito, pwede rin magkapisa. Well, maraming salamat sa kanila. At mga kaibigan, hindi pa rin tayo tapos. Marami pa kayo magpapansin.